Huwag mong isipin na dahil dinala ka rito ni Lola ay asawa na talaga kita. You are just a lucky charm, Lanaya. Isang anting-anting na pinulot sa kanal para raw suwertehin ang kumpanya. Nothing more, nothing less. Ang boses ni Alaric ay parang hapdi ng alkohol sa isang sariwang sugat. Malamig, matalim, at walang awang humahagip sa pagkatao ni Lanaya. Nanatiling nakayuko ang babae. Ang kanyang maliit na bulto ay tila mas lalong lumiliit sa gitna ng malawak at marangyang opisina ni Alaric Castillo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na agimat na yari sa pilak, isang lumang pirasong pinagtiyagaan niyang linisin at kumpunihin sa loob ng 5 oras nang walang pahinga. Alam niyang paborito ito ni Tala, ang anak ni Alaric, at nais sana niyang surpresahin ang bata para sa darating nitong kaarawan. Ngunit ang bawat kislap ng pilak sa kanyang palad ay tila nanunumbat na yon. Sa bawat kuskos niya sa metal kanina, may kasamang dalangin na sana sa pamamagitan ng kanyang sining sa pagpapanumbalik ng mga lumang hiyas, ay maibalik din niya ang init sa malamig na puso ng kanyang asawa. Gaano nga ba siya kadesperada? Gaano siya kauto-uto para isiping ang isang CEO na katulad ni Alaric ay makakakita ng halaga sa isang laniya na walang ibang kayamanan kundi ang kanyang mga kamay at ang kanyang pasensya. Dahan-dahang itinaas ni Lania ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata na kasing linaw ng mga kristal na madalas niyang hinahawakan ay bahagyang nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit pinigilan niya ito. Sanay na siya. 6 na taon na ang nakalilipas mula nang magising siya sa ospital na walang maalala, kundi ang hapdi ng operasyon sa kanyang tiyan at ang balitang wala na ang kanyang sanggol. Ang buhay niya ay binuo sa ibabaw ng mga pira-pirasong alaala at pasakit. Kaya ano ba ang isang sampal ng salita kumpara sa mamatay ng paulit-ulit sa bawat gabi ng pag-iisa? Naiintindihan ko, Alaric. Mahina, ngunit matatag niyang tugon. Ang kanyang tinig ay parang marupo na sinulid na anumang oras ay malapit ng maputol. Ginagawa ko lang naman ang tungkulin ko dito para kay Doña Remedios at para kay Tala. Isang malutong na tawa ang pumutol sa katahimikan ng silid. Mula sa pinto ay pumasok si Sofia. Suot ang isang mamahaling pulang bestido na tila sumasalamin sa kanyang pagiging dominante. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na sapatos sa makintab na sahig ay naglilikha ng tunog na tila nagmamarka ng teritoryo. Tungkulin? Oh please, Lanaya. Pangungot yan ni Sofia habang humahawa sa balikat ni Alaric, isang kilos na puno ng pag-aari. Ang tungkulin mo ay maging anino, hindi ang magpanggap na bahagi ng pamilyang ito. Look at you. You look like a maid trying to play dress-up. Alam mo ba ang sabi ng mga board members? Mukha ka raw lucky charm na nabili sa bangketa. Nakakahiya para sa image ni Alaric. Hindi gumalaw si Lanaya. Hinayaan niyang dumalay ang bawat panlalait sa kanyang pandinig. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang mga salita ni Sofia, kundi ang pananahimik ni Alaric. Ang hindi nito pagtanggol sa kanya, ang hindi nito pagtingin man lang sa agimat na pinaghirapan niya, ay mas matindi pa sa anumang pisikal na saktan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ang panlalamig ng kanyang mga paa, at ang tila pagkaubos ng hangin sa loob ng silid. Ang mundong pilit niyang binuo sa loob ng mansyon ng mga Kastilyo ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng malupit na alon. Naglakad si Alaric palapit sa kanya, hindi para amuhin siya, kundi para kumuha ng isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng metal at chemical na dala ni Lania mula sa kanyang munting workshop. Isang pagtatagpo ng dalawang mundong, kailanman ay hindi magtatagpo. Hindi ko kailangan ng anting-anting, Lania. I need results. Seryosong saad ni Alaric, ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon.
Sofia is right. Sa susunod na charity ball, huwag ka nang magpakita. It's better if the world forgets that I actually married someone like you. Bawat salita ay parang isang karayom na ibinabaon sa kanyang puso, dahan-dahan, hanggang sa wala nang matirang puwang para sa pag-asa. Tumalikod sila niya. Bit-bit ang kanyang pira-pirasong danggal. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng mansyon, narinig niya ang mahinang tawanan ni Alaric at Sofia mula sa loob. Huminto siya sa tapat ng isang malaking bintana. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim, nagbabadya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang mga ulap ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hinawakan niya ang kanyang tiyan sa tapat ng lumang tahi na hindi na kailanman mabubura. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang piping hinaing nga tanging, ang 4 na sulok lang ng mansyon ang nakakaalam. Hanggang kailan ako magiging isang anino sa bahay na ito? Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang utang na loob na ito sa pamamagitan ng sarili kong kaligayahan? Hindi pa man siya nakakalayo, tinawag siya ng isa sa mga katulong. Ma'am Lanaya, pinapatawag po kayo ni Doña Remedios sa garden. May mahalaga raw po siyang sasabihin tungkol kay Tala. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Lanaya. Ang bawat pagtawag ng matandang Kastilyo ay laging may dalang bagong utos, bagong paalala, o bagong katotohanang mas masakit pa sa nauna. Ngunit hindi niya alam, ang naghihintay sa kanya sa garden ay hindi lang isang utos, kundi ang simula ng isang lihim na tuluyang wawasak sa kanyang natitirang mundo. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimula ng humampas sa mga dahon ng halaman ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Ang gabi ay bata pa, ngunit para kay Lania, tila ito na ang katapusan ng lahat. Huwag mong titigan ang mga hiyas na yan, Lania. Kahit gaano mo kiskisin ang mga yan, hinding-hindi tatalab ang kinang nito sa madungis mong pagkatao. Maglaba ka na lang doon sa likod. Ang utos ni Sofia ay parang latay ng latigo na humagupit sa balat ni Lania habang nasa loob sila ng service area ng mansion. Inihagi si Sofia ang isang tumpok ng mga mamahaling kurtina sa paanan ni Lania. Ang alikabok ay sandaling lumipad sa hangin na tila na nanumbat sa kanyang presensya. Sa mundong ito ng mga Kastilyo, ang isang dalubhasang tagapang-asiwa ng mga alahas na katulad ni Lania ay ginagawang utusan kapag wala si Doña Remedios. Hindi umimik si Lania. Lumuhod siya para pulutin ang mga tela. Ang kanyang maliit na kamay na sanay sa paghawak ng mga masiselang perlas ay ngayon ay humahawak sa magaspang na basahan. Alam niyang ito ang paraan ni Sofia para paalalahanan siya kung saan siya nanggaling. Sa putikan, sa hirap, sa kawalan. Bakit mo ba tinitiis ito, Lania? Bulong niya sa sarili habang mag-isa na lang siya sa labahan. Para kay Tala. Lahat ng ito ay para sa batang iyon. Nang matapos ang kanyang mga gawaing bahay, dahan-dahang naglakad si Lania patungo sa kanyang munting workshop sa dulo ng pasilyo. Doon, sa ilalim ng isang malamlam na bumbilya, inilabas niya ang isang nakatagong kahon. Sa loob nito ay isang sirang kwintas na gawa sa ginto at may maliliit na esmeralda. Ito ang huling alaala ng yumaong asawa ni Alaric, ang ina ni Tala. Ang kwintas na ito ay matagal nang itinuring na basura dahil sa tindi ng pagkakawasak nito. Ngunit sa kamay ni Lanaya, may pagkakataon itong muling mabuhay. Habang maingat niyang pinagdudugtong ang mga maliliit na hibla ng ginto, ang kanyang isipan ay lumipad sa silid ni Tala. Ang bata ay palaging maputla, ang mga labi ay bahagyang asul dahil sa mahinang puso. Sa tuwing kasama ni Lanaya ang bata, may isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan, isang pamilyar na init na hindi niya maipaliwanag. Tila ba ang bawat pintig ng puso ni Tala ay may kaukulang himig sa loob ng kanyang sariling dibdib. Kalaunan ng gabing yon, dala ang isang baso ng mainit na gatas, pumasok si Lanaya sa kwarto ni Tala.
Ang bata ay gising pa, nakasandal sa kanyang malambot na unan habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan patuloy ang pagpatak ng ulan. Tita Lanaya. Mahinang tawag ni Tala. Ang boses ay tila isang marupok na huni ng ibon. Bakit po kayo umiiyak? Mabilis na pinunasan ni Lanaya ang kanyang pisingi na hindi niya namalayang basa na pala. Lumapit siya at naupo sa tabi ng kama. Hindi ako umiiyak, anak. Napuwing lang si tita habang nagtatrabaho. Halika, inumin mo na ito para lumakas ang puso mo. Sana po, ang puso ko ay kasing tibay ng mga bato na ginagawa ninyo. Sabi ni Tala habang hawak ang kamay ni Lanaya. Para po hindi na malungkot si Papa. Sa sandaling yun, hindi napansin ng dalawa na may nakatayo sa may pintuan. Si Alaric, nakasilip siya sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang matitigas na mata ay tila bahagyang lumambot habang pinagmamasda ng eksena. Nakita niya kung paano hinahaplos ni Lania ang buhok ni Tala. Ang pag-iingat sa bawat kilos nito na tila ba ang bata ay isang napakahalagang hiyas na ayaw niyang mabasag. May kung anong kirot sa dibdib ni Alaric. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang pait. Bakit parang ang gaan ng loob ni Tala sa kanya? Tanong ni Alaric sa sarili. Bakit sa piling ni Lanaya? Tila hindi nakakaramdam ng takot ang aking anak. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabuksan ang kanyang puso sa nasasaksihang eksena, isang mabigat na hakbang ang narinig sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sofia ay biglang bumalot sa hangin, tila isang lason na pilit pinapatay ang payapang sandali sa loob ng silid. Alaric, babe, what are you doing here in the dark? Ang malanding tanong ni Sofia habang humahawak sa braso ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Lanaya, puno ng pot na hindi nito itinatago. And you, Lanaya, I told you to finish the laundry. Bakit nandito ka pa at dinidisturbo ang pagpapahinga ng bata? You're just a lucky charm, remember? Hindi mo trabaho ang maging yaya. Dahan-dahang tumayo si Lanaya, bitbit ang baso ng gatas na halos ubos na. Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Tala na ngayon ay tila natatakot sa presensya ni Sofia. Yumuko siya bilang paggalang bago lumabas ng silid. Sa madilim na pasilyo, mabilis na hinabol ni Sofia si Lanaya. Hinablot niya ang braso ng babae at marahas itong isinandal sa pader. Ang bawat daliri ni Sofia ay parang mga kuko ng agila na pilit bumaon sa balat ni Lania. Makinig kang mabuti, metro-metro na babae. Bulong ni Sofia, ang boses ay puno ng kamandag. Huwag mong isiping, dahil malapit sa iyo ang bata, ay magiging bahagi ka na ng pamilyang ito. Alam ko ang sikreto mo, Lania. Alam ko ang tungkol sa sanggol na nawala mo 6 na taon na ang nakalilipas. Siguro ay itinapon mo rin yon dahil alam mong hindi mo siya kayang buhayin, di ba? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lania. Ang bawat salita ni Sofia ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang puso. Ang alaala ng malamig na gabi, ang tunog ng nagtitiliyang preno ng sasakyan, at ang huling iyak ng isang sanggol na hindi man lang niya nayakap ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang kanyang buong katawan ay nanginig. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Huwag mong idamay ang anak ko. Ang nanginginig na sagot ni Lania. Ang kanyang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng isang malakas na bagyo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sofia. Anak? Wala ka ng anak, Lania. Isang kang pabayang ina. At kung hindi ka lalayo kay Alaric at sa pamilyang ito, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung gaano ka kadumi. Huwag kang magmalinis dahil sa mga mata ko, isa ka lang basura na nagkataong nakasuot ng ginto.
Binitawan ni Sofia ang braso ni Lania at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang matitulis na sapatos ay tila isang martilyo na nagbabaon ng kaba sa dibdib ni Lania. Naiwan ng babae sa gitna ng kadiliman, hawak ang kanyang sariling braso, habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pagluha. Hindi alam ni Lania na sa kabilang panig ng pasilyo, may isang pares ng mga mata na nakasaksi sa lahat. Ngunit ang mga matang iyon ay nananatiling misteryoso. Hindi alam kung ito ba ay magiging kakampi o isa pang kalaban na wawasak sa kanyang natitirang pag-asa. Wala na. Isang malaking kahihiyan ito sa pamilya Castillo. Paano tayo haharap sa mga investors bukas kung ang centerpiece ng ating auction ay nagkalamat sa gitna mismo ng paggawa? Ang boses ni Alaric ay umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang pribadong workshop, puno ng frustration at galit. Sa ibabaw ng velvet na tela, nakalatag ang isang antigong tiara na gawa sa platinum at pinalamutian ng mga pambihirang asul na diamante. Ito ang Luzon Star, ang hiyas na magliligtas sa kumpanya mula sa krisis pinansyal. Ngunit ngayon ay may isang malaking lamat na tila isang sugat sa gitna ng metal. Sa tabi niya, nakatayo si Sofia na pilit itinatago ang isang lihim na ngisi. Sabi ko na sa iyo, Alaric, malas ang dinala ng babaeng yan sa bahay na ito. Mula nang pumasok si Lanaya, sunod-sunod na ang problema natin. Baka pati ang mga hiyas natin ay nahahawa sa pagiging cheap niya. Nakikinig si Lanaya mula sa likod ng pintuan. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi dahil sa panunumbat ni Sofia, kundi dahil sa sakit na makitang nagdurusa ang sining na kanyang minamahal. Hindi na niya napigilan ng kanyang sarili. Dahan-dahan siyang pumasok, ang kanyang mga yapak ay halos hindi lumilikan ng tunog sa makapal na alpombra. Maari ko po itong ayusin. Mahina, ngunit seryoso niyang saad. Sabay na lumingon sina Alaric at Sofia. Ang mukha ni Alaric ay puno ng pagdududa, habang si Sofia ay tumawa ng mapait. You? Mag-aayos ng Luzon Star? Lania, hindi ito basahan na basta mo lang itatahe. This is a multi-million peso masterpiece. Baka lalo mo lang itong sirain. Hindi sumagot si Lania kay Sofia. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alaric. Ang kanyang mga kamay na maliliit, ngunit bihasa ay bahagyang nakabukas. Alaric, ang lamat na yan ay hindi dahil sa malas. Masyadong mabilis ang paglamig ng metal, kaya ito nagkaroon ng tensyon. Alam ko ang timpla ng platinum. Hayaan mo akong subukan. Para ito sa kumpanya at para na rin sa dangal ni Doña Remedios. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa gitna ng tensyon, tila naramdaman ni Alaric ang determinasyon sa mga mata ng kanyang asawa, isang apoy na hindi niya inakalang nagtatago sa likod ng pagiging tahimik nito. Gawin mo, maikling utos ni Alaric na ikinagulantang ni Sofia. But if you fail, Lanaya, hinding-hindi mo na muling hahawakan kahit isang piraso ng ginto sa bahay na ito. Nagsimulang magtrabaho si Lanaya. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat hibla ng metal ay may sariling kaluluwa na kanyang kinakausap. Ginamit niya ang kanyang mga lumang kagamitan, ang mga teknik na itinuro sa kanya sa maliit na tindahan sa Manila bago siya mawala ng alaala. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng tiara. Dahan-dahang pinagdurugtong ang lamat sa pamamagitan ng init at katumpakan. Habang nanonood si Alaric mula sa malayo, hindi niya maiwasang mamangha. Ang pawis na dumadaloy sa noo ni Lania, ang seryosong tingin nito sa hiyas, at ang paraan ng paghawak nito sa gamit ay nagpapakita ng isang antas ng kasanayan na hindi kayang tapatan ng sinumang eksperto na kinuha niya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang lucky charm. Nakita niya ang isang alagad ng sining na buong pusong ibinibigay ang kanyang lahat para sa isang bagay na mahalaga sa kanya. Lumipas ang ilang oras
hanggang sa unti-unti nang mawala ang lamat. Ang Luzon Star ay muling nagliwanag, mas matindi pa kaysa sa dati. Ang kinang nito ay tumatama sa mga mata ni Lania, tila isang pasasalamat mula sa mismong hiyas. Tapos na po, sabi ni Lania habang dahan-dahang ibinibaba ang gamit. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo, ngunit may isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Lalapit sana si Alaric para tingnan ang gawa nito nang biglang sumingit si Sofia. Samba lang yan. At saka, tingnan mo Alaric, baka may pinalit siyang peking bato. Inagaw ni Sofia ang tiara, ngunit sa kanyang pagmamadali, nahulog niya ang isang folder na kanina pa niya hawak. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Mabilis na yumuko si Lanaya para tulungan itong pulutin, ngunit ang kanyang paningin ay nahinto sa isang dokumentong may tatak ng isang lumang ospital. Ang ospital kung saan siya dinala 6 na taon na. Ang nakalilipas matapos ang aksidente. Ang kanyang kamay ay nanginig ng mabasa ang isang pangalan sa ibaba ng folder. Remedios Castillo, Patient Custody Transfer. Sa ilalim nito, may isang nakasulat na kamay na memo na tila sadyang itinago. Ang sanggol ay ligtas. Dalhin sa mansion. Huwag ipapaalam sa ina. Tila gumuho ang kisame ng workshop sa ulo ni Lanaya. Ang bawat letra sa papel ay naging malabo dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang hininga niya ay naging kapos. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa sahig habang hawak ang papel na iyon. Lanaya, anong nangyayari sa'yo? Ang nagtatakang tanong ni Alaric habang si Sofia ay mabilis na hinablot ang folder mula sa kamay ng babae. Ang mukha nito ay namumute sa takot. Tumingala si Lanaya kay Alaric. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng katanungan, pot, at isang katotohanang unti-unti nang nagdurugtong sa kanyang isipan. Alaric? Ang tanging nasambit niya. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ano ang ginawa ng pamilya niyo sa anak ko? Isang malaking pagkakamali ang pagbasa mo sa dokumentong yan, Lanaya. Hindi mo ba alam na ang panghihimasok sa mga gamit ni Sofia ay isang seryosong kasalanan? Ang boses ni Alaric ay puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan habang tinitingnan niya si Lanaya na nanginginig pa rin sa sahig. Mabilis na itinago ni Sofia ang folder sa likod niya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at takot na baka tuluyang mabuksan ang pintuan ng nakaraan. Alaric, nakita ko ang pangalan ko! Nakita ko ang pangalan ng ospital! Ang sigaw ni Lania. Ang kanyang tinig ay basag na basag. Ang sabi sa papel, ang sanggol ay dinala rito sa mansion. Anong ibig sabihin yon? Nasaan ang anak ko? Humakbang si Sofia palapit at itinulak ng bahagya si Lania gamit ang kanyang sapatos. Nananaginip ka na naman, Lania? Ang folder na yan ay tungkol sa mga charity donations ng pamilya Castillo sa mga ampunan. Siguro sa sobrang desperasyon mo na magkaanak, pati ang mga papeles ng donasyon ay binibigyan mo ng maling kahulugan. Alaric, tingnan mo siya. She's becoming unstable. Delikado siya para kay Tala. Tumingin si Alaric kay Lanaya. Gusto niyang maniwala sa kanyang asawa. Ngunit ang katapatan niya sa kanyang lola na si Doña Remedios ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Lanaya, tama na. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Alaric. Masyado ka lang pagod mula sa pag-aayos ng hiyas. Magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin ito kapag bumalik na si Lola mula sa kanyang biyahe. Tumalikod si Alaric, hila-hila si Sofia palabas ng silid. Naiwan si Lanaya sa gitna ng malamig na workshop. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubong na sumusugat sa kanyang lalamunan. Alam niya ang nakita niya, hindi siya baliw. Kalaunan ng gabing yon, hindi makatulog si Lanaya. Naglakad siya patungo sa kusina para kumuha ng tubig nang mapansin niyang bukas pa ang ilaw sa library.
Doon, nakita niya si Alaric na mag-isang nakaupo, may hawak na baso ng alak at nakatitig sa kawalan. Dahan-dahang lumapit sila niya. Napansin niya ang mga sugat sa kanyang sariling daliri mula sa pag-aayos ng Luzon Star kanina. Ang bawat maliliit na hiwa sa kanyang balat ay tila nagliliyab sa hapdi. Nang marinig ni Alaric ang kanyang mga yapak, lumingon ito. Ang galit sa mga mata ng lalaki ay napalitan ng isang kakaibang emosyon, pag-aalala na pilit nitong itinatago. "Halika rito," ang utos ni Alaric. Ang boses ay mababa at paos. Hindi nakapagtaka sila niya nang kumuha si Alaric ng isang first aid kit. Pinaupo niya ang babae sa tapat niya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Ang init ng palad ni Alaric ay tila isang kuryenteng gumagapang sa balat ni Lania, nagbibigay ng panandaliang lunas sa lamig na nararamdaman ng kanyang puso. Maingat na nilinis ni Alaric ang mga sugat ni Lania. Ang bawat dampi ng bulak ay puno ng pag-iingat, tila ba ayaw niyang lalong saktan ng babae. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunog ng pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ang naririnig. Ang kanilang mga hininga ay nagsasabay, lumilikha ng isang tensyon na puno ng mga salitang hindi nila masabi. "Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo para sa kumpanyang ito?" Ang tanong ni Alaric habang nakatitig sa mga sugat ni Lania. "Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Dahil ito lang ang alam kong paraan para hindi niyo ako ituring na basura." Mahina, ngunit tapat na sagot ni Lania. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa lapit ng kanilang mga mukha, naamoy ni Lania ang bango ng alak at ang maskuladong amoy ni Alaric. "Gusto ko lang namang ituring niyo akong tao, Alaric. Hindi bilang anting-anting, kundi bilang isang babaeng may puso rin na nasasaktan." Isang sandali ng kahinaan ang dumaan sa mga mata ni Alaric. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumipat mula sa daliri ni Lania patungo sa pisngi nito. Ang bawat haplos niya ay tila isang pangako, isang pag-amin na kahit siya ay nahuhulog na sa bitag ng pag-ibig na pilit niyang tinatakbuhan. Lumapit ang kanyang mukha, sapat na para maramdaman ni Lania ang init ng kanyang hininga sa kanyang mga labi. Ang mundo ay tila huminto. Ang lahat ng pait at lihim ay pansamantalang naglahos sa gitna ng matamis na tensyon ng gabing yon. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang bumasag sa katahimikan. Isang tinig ng pagkataranta ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Sir Alaric, si Tala po, hindi siya makahinga." Tila naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Lania. Mabilis na binitawan ni Alaric ang kanyang kamay at nagtatakbong umakyat patungo sa silid ng anak. Sumunod si Lania, ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa kaba. Pagdating nila sa silid, nakita nila si Tala na nakahiga sa sahig. Ang kanyang maliit na katawan ay nanghihina at ang kanyang mga labi ay kulay ube na. Si Sofia ay nakatayo sa tabi. Kunwari ay natataranta. Ngunit may isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang nakatingin sa isang baso ng gatas na natapon sa gilid. "Tala, anak!" ang sigaw ni Alaric habang kinakarga ang bata. "Tumawag kayo ng ambulansya, na yun din!" Lumapit si Lania at hinawakan ang kamay ni Tala. Sa sandaling iyon, ang bata ay bahagyang nagmulat ng mata. Tumingin ito kay Lania at pilit na ibinuka ang mga labi. Ma, ang tanging nasambit ng bata bago ito tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Alaric. Nanigas si Lanaya. Ang salitang iyon, ang tawag na iyon, ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay nakang-isi ng palehim sa gitna ng kaguluhan. Isang malaking takot ang bumalot kay Lanaya, hindi lang para sa buhay ni Tala, kundi para sa katotohanang unti-unti nang naniningil sa kanila. "Ano ang ipinainom mo sa anak ko, Lanaya? Bakit may nakitang lason sa basong hawak mo?"
Ang boses ni Alaric ay hindi na lamang basta malamig. Ito ay puno ng put na tila isang naglalagablab na apoy na handang tupukin ang buong pagkatao ni Lanaya. Sa loob ng nagkakagulong silid ni Tala, habang ang mga medik ay nagmamadaling isakay ang bata sa stretcher, ang lahat ng mata ay nakatuon sa maliit na babaeng nakatayo sa sulok, nanginginig at tila nawalan ng boses. Sa sahig, sa tabi ng baso ng gatas na itinimpla ni Lanaya, ay may isang maliit na bote ng chemical. Isang solusyon na ginagamit sa paglilinis ng mga alahas sa workshop. Ang bote ay bukas at ang amoy nito ay humahalo sa amoy ng gatas na dapat sana ay magbibigay ng lakas sa bata. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan, Alaric. Sumpaman, gatas lang ang inilagay ko. Ang pagsusumamo ni Lanaya, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko sa isang krimeng hindi niya ginawa. Ang bawat salita niya ay nalululod sa hikbi. Ang kanyang dibdib ay tila sasabong sa tindi ng sakit ng maling paratang. Gatas? O gatas na may kasamang kamandag? Ang singit ni Sofia, na ngayon ay may hawak na panyo at kunwari ay pinapahid ang kanyang mga luhang pilit. Nakita ko siya kanina sa workshop, Alaric. Sabi niya, pagbabayaran nating lahat ang pangtrato sa kanya na parang basura. Hindi ko akalaing ang bata ang pagdidiskitahan niya. Napakawalang puso mo, Lania! Akala mo ba ay makukuha mo ang yaman ng mga Kastilo kung mawawala ang nag-iisang tagapagmana? Huwag kang magsinungaling, Sofia. Ang sigaw ni Lanaya. Ang kanyang boses ay naging matalim sa gitna ng desperasyon. Alam nating dalawa kung sino ang huling lumapit sa basong yan. Isang malutong na sampal ang nagpatahimik sa buong silid. Ang ulo ni Lanaya ay tumagilid sa lakas ng tama ng palad ni Alaric. Ang hapdi sa kanyang pisingi ay walang-wala kumpara sa hapdi na dulot ng pagtatraidor sa kanyang damdamin. Tumigala siya at nakita ang mga mata ni Alaric. Mga matang kanina lang ay puno ng lambing habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Ngunit ngayon ay puno na ng pandidiri. Huwag mong ituro ang ibang tao sa sarili mong dumi, Lania. Ang mahina, ngunit mapanganib na saad ni Alaric. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Simula nang pumasok ka sa bahay na ito, puro kamalasan ang dala mo. At ngayon, pati ang buhay ng anak ko ay tinangka mong kunin? Wala kang pinagkaiba sa mga taong nag-iwan sa iyo sa kalsada, 6 na taon na ang nakalilipas. Siguro nga, itinapon ka nila dahil alam nilang may itim na balak ang puso mo. Ang bawat salita ni Alaric ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pasanpasan ni Lania. Ang katahimikan ni Lania ay hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa pagkapagod ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Sofia at nakita niya ang isang mabilis at mapang-uyam ng ngiti sa mga labi nito bago ito muling nagkunwaring umiiyak sa balikat ni Alaric. Dalhin na natin si Tala sa ospital, babe. Ang malambing na panghihikayat ni Sofia. Hayaan na natin ang mga security na magbantay sa babaeng ito. Baka tumakas pa siya. Binuhat ni Alaric ang walang malay na si Tala, hindi man lang muling lumingon sa asawang iniwan niyang durog na durog sa sahig. Ang tunog ng kanilang mga yapak na papalayo, ang hagulgol ng mga katulong at ang tunog ng sirena ng ambulansya sa labas ay tila isang malungkot na simponya ng kanyang pagkatalo. Naiwan si Lanaya na mag-isa sa silid, nakaluhod sa gitna ng basag na baso at talsik ng gatas. Hinawakan niya ang kanyang pisingi na nanginginig pa rin. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa paboritong una ni Tala na may bakas pa ng maliliit na luha ng bata. Isang malalim na pait ang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 6 na taon, pilit niyang binuo ang sarili mula sa abo ng kanyang nakaraan. Inakala niya na ang sining ng pagpapanumbalik ng hiyas ang magtuturo sa kanya kung paano hilumin ang sariling buhay. Ngunit sa gabing ito, napagtanto niya na ang pinakamahirap palang ayusin ay ang tiwala na sadyang winasak ng mga taong mapanghusga.
Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matigas na desisyon. Kung ang buong mundo ay ituturing siyang kaaway, kung ang lalaking minahal niya ay mas piniling maniwala sa lason ng iba, wala na siyang dahilan para manatiling isang anino. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng silid, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang malamig at kulubot na kamay. "Huwag kang aalis, Lania." Ang bulong ni Doña Remedios nakapararating lang. Ang boses nito ay puno ng kaba at isang lihim na hindi na nito kayang itago. "Kailangan nating pumunta sa ospital, na yun din. Dahil kung hindi, baka huli na ang lahat. Para sa inyong dalawa ni Tala." Tumingin sila Naya sa matanda. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. "Bakit, Doña Remedios? Ano pa ang hindi ko alam? Ano pa ang ninakaw niyo sa akin?" Ang sagot ng matanda ay hindi isang salita, kundi isang tingin na puno ng pagsisisi. Habang sa labas, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila pilit na hinuhugasan ang mga kasalanang nakabaon sa ilalim ng mansyon ng mga Kastilyo. "Lumayas ka, Lanaya. Huwag na huwag mo nang dudumihan ang apelidong Kastilyo ng iyong presensya. Mula sa oras na ito, hindi na kita asawa. Wala ka ng puwang sa buhay namin." Ang mga salitang ito ni Alaric ay mas malamig pa sa hanging dala ng hanging habagat na humahampas sa labas ng ospital. Nakatayo si Lanaya sa tapat ng sliding doors ng emergency room. Basang-basa ang kanyang suot na manipis na baro dahil sa paghabol sa sasakyan ni na Alaric. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang munting agimat na pilak na pinaghirapan niyang ayusin para kay Tala. Inakala niya, sa gitna ng takot at kaguluhan, ang hiyas na ito ang magbibigay ng lakas sa bata. Ngunit para kay Alaric, ang bawat piraso ng metal na hawak ni Lania ay tila isang ebidensya ng sumpa at kamalasan. Dinamba ni Alaric ang agimat mula sa kamay ni Lania at walang awang itapon ito sa basurahan sa gilid ng pasilyo. "Alaric, pakiusap." "Hayaan mo akong makita ang anak ko." Ang pagsusumamo ni Lanaya habang humahawak sa manggas ng taksido ni Alaric. Ang kanyang boses ay tila isang munting hiling na pilit binubura ng dagundong ng kulog sa kalangitan. "Kailangan ako ni Tala. Narinig mo siya. Tinawag niya ako." Isang marahas na pagbawi ng braso ang isinagot ni Alaric, naging sanhi upang mawala ng balanse si Lanaya at mapaupo sa malamig na sahig ng ospital. Ang bawat tao sa paligid, ang mga nurse, ang mga gwardiya at ang mga naghihintay na pamilya ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pandidiri. Dala na rin ng mga paratang ni Sofia na kumalat na parang apoy sa buong pasilidad. "Anak mo? Kailanman ay hindi mo naging anak si Tala." Ang sigaw ni Sofia habang nakatayo sa likod ni Alaric. Suot ang isang niting tagumpay sa gitna ng kanyang pagkukunwari. "Gwardiya! Ilabas niyo ang babaeng ito. Nakakaabala siya sa pasyente at baka may balak pa siyang tapusin ang masama niyang plano." Dalawang malalaking lalaki ang humawak sa mga braso ni Lania. Kinaladkad nila siya palabas. Ang kanyang mga paa ay nagsusumamo sa semento hanggang sa marating nila ang main gate ng ospital. Doon, walang pasubali nilang itinulak ang babae patungo sa kalsadang binabaha na. Ang bawto sa labas ay tila sumasalamin sa pagkawasak ng kaluluwa ni Lania. Ang ulan ay humahampas sa kanyang balat. Bawat patak ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang alat ng luha at pait ng ulan. Napaluhod siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang paningin ay nanlalabo. Sa loob ng 6 na taon, ang sugat sa kanyang tiyan ay hindi lang peklat sa balat. Ito ay paalala ng isang pagkawala na hindi niya kailanman naintindihan. At ngayon, sa gabing ito, tila nawala siyang muli.
Pakiramdam niya ay muli siyang nagigising sa kalsada, sugatan at walang maalala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay mas matindi dahil alam na niya kung ano ang ninakaw sa kanya. Bakit kailangang maging ganito? Kalupit ang tadhana sa isang pusong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal. Ang piping tanong nila niya sa madilim na langit. Ano ang pagkakasala ko para itaboy na parang isang maruming hayop ng taong pinag-alayan ko ng aking buhay? Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang hininga ay naging mabagal at ang dilim ng gabi ay tila unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Sa gitna ng kanyang panlalabo, nakita niya ang isang pares ng maliwanag na ilaw ng sasakyan na papalapit sa kanya. Ang tunog ng makina ay naging mabilis. Kasunod ang pagtigil ng sasakyan ilang pulgada lamang mula sa kanyang kinalalagyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang sapatos na gawa sa mamahaling katad ang tumapak sa tubig sa kalsada. Isang itim na payong ang sumilong sa kanya mula sa ulan at naramdaman niya ang isang mainit na Amerikana na ibinalot sa kanyang basang katawan. Lania, hindi ka dapat narito. Ang isang pamilyar at baritonong boses na hindi kay Alaric. Isang boses na nagmula sa nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Tumingala si Lanaya, ngunit bago pa man niya makilala ang mukha ng lalaki, tuluyan nang nagdilim ang kanyang mundo. Ang huling naramdaman niya ay ang pagbuhat sa kanya ng mga bisig na puno ng lakas at isang bulong na nagdala ng bagong panganib at pag-asa. Iuuwi na kita. Pero sa pagkakataong ito, wala nang makakasakit sa'yo. Kahit ang mga kastiyo, ang amoy ng luma at tuyong kahoy, hinaluan ng banayad na bango ng sandalwood at chemical na ginagamit sa paglilinis ng ginto, ang unang bumati sa pandama ni Lanaya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa isang munting lampara sa tabi ng higaan ay tila sumusugat sa kanyang paningin. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay parang binalot ng mabigat na tingga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat paghinga ay may kasamang hapdi. Hindi ito ang kanyang silid sa mansyon ng mga Kastilyo. Ang kisame ay gawa sa matatandang tabla at ang paligid ay puno ng mga kagamitan sa paggawa ng alahas, mga martilyo, sipit at mga magnifying glass na maayos na nakasalansan. Ito ay isang lugar na humihinga ng sining at katahimikan, malayo sa mapanghusgang ingay ng mundo ni Alaric. Gising ka na pala. Huwag kang biglang babangon. Baka mahilo ka. Isang baritonong boses ang nagmula sa dilim ng sulok. Lumabas mula sa anino ang isang lalaki, si Lorenzo. Siya ang matandang master jeweler na dating nagturo kay Lanaya bago ang trahedya, 6 na taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng malasakit. Mang Lorenzo, ang paos na tawag ni Lanaya. Bakit po ako nandito? Nakita kita sa kalsada, Lanaya. Basang-basa at tila wala na sa sariling uwisyo. Saad ni Lorenzo habang iniabot ang isang baso ng mainit na tubig. Ano ba ang ginawa sa'yo ng mga Kastilyo? Bakit hinayaan nilang itapon ka sa gitna ng bawto na parang basura? Hindi sumagot si Lania. Sa halip, ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila naging isang pintuan patungo sa kanyang nakaraan. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila naging tunog ng nantitiliyang preno ng sasakyan. Biglang bumalik ang lahat. Ang nakasisilaw na ilaw ng isang truck, ang marahas na pagbaliktad ng mundo, at ang hapdi sa kanyang tiyan na tila hinahati ng isang libong patalim. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Ang piping sigaw niya sa loob ng kanyang gunita. Naalala niya ang isang maliit na bulto na binalot sa puting kumot. Naalala niya ang isang marka sa likod ng balikat ng sanggol, isang balat na hugis bituin. Ang markang iyon, ang eksaktong markang nakita niya kay Tala
nang bihisa niya ito isang gabi. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nagdugtong sa loob ng kanyang isipan. Ang pagkakahawig ng kanilang mga mata, ang kuryenteng nararamdaman niya sa tuwing hinahawakan ang bata, at ang tawag ni Tala na, "Mama," bago ito mawalan ng malay. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Mang Lorenzo, ang anak ko, hindi siya namatay. Ang bulong ni Lania, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Nandun siya sa bahay na iyon. Si Tala ang anak ko. Napatayo si Lania sa kabila ng panghihina. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Tila isang ibong nais makawala sa hawla ng kasinungalingan. Kailangang bumalik ako. Kailangan kong bawiin ang anak ko. Lania, makinig ka! Ang pagpigil ni Lorenzo habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. Hindi ka maaring bumalik doon nang wala kang sandata. Ang mga Kastilyo ay makapangyarihan. Dudurugin ka lang nila muli. Wala akong pakialam. Ang sigaw ni Lania. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisingi. Ninakaw nila ang 6 na taon ng buhay ko. Hinayaan nilang isipin kong mamamatay tao ako habang ang anak ko ay nasa piling nila at nagdurusa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang sunod-sunod na mahina ngunit madiing katok ang narinig sa pintuan ng workshop. Natigilan ang dalawa. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila humina, nagbibigay daan sa isang tensyon na bumabalot sa buong silid. Dahan-dahang binuksan ni Lorenzo ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Lania nang makita ang figurang nakatayo sa ilalim ng ulan, may hawak na itim na payong at nakasuot ng makapal na Amerikana. Si Doña Remedios. Ang matandang babae ay hindi na mukhang maringal at makapangyarihan. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang hindi mailabas. Nang makita niya si Lanaya na nakatayo at nanginginig, binitawan ng matanda ang kanyang payong. Walang pasubaling lumuhod ang Donya sa maputik na semento sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mamahaling bestido ay agad na dumihan. Ngunit tila wala siyang pakialam. "Lanaya, patawarin mo ako." Ang boses ng matanda ay basag na basag, tila isang huling hiling ng isang taong malapit nang malunod sa sariling kasalanan. "Patawarin mo ako sa lahat ng ninakaw ko sa iyo. Si Tala ay nangangailangan sa iyo. Hindi lang ang dugo mo ang kailangan niya. Kailangan niya ang kanyang tunay na ina." Nanigas si Lanaya sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanan kanina lang ay binubuo niya sa kanyang isipan, ay ngayon ay inilalatag na sa kanyang paanan ng taong pinagmulan ng lahat ng kanyang pasakit. Ang hangin sa loob ng workshop ay tila naging yelo, at ang bawat tibok ng puso ni Lanaya ay tila isang tanong na wala pang kasagutan. "Nasaan ang anak ko?" Ang tanging nasambit ni Lanaya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pot. "Nasaan ang buhay na kinuha niyo sa akin?" Tumingala ang Donya. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. "Nasa ospital siya, Lanaya, at ayon sa mga doktor, ikaw lang ang tanging pag-asa niya para mabuhay. Pero bago ang lahat, may isa pang bagay na dapat mong malaman tungkol sa gabing iyon 6 na taon na ang nakalilipas. Isang bagay na itinatago rin ni Sofia at ni Alaric. Hindi aksidente ang nangyari 6 na taon na ang nakalilipas, Lanaya. It was a setup. Isang planadong krimen para sirain ka at ang pamilya Castillo." Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng maliit na workshop ni Lorenzo. Nakaluhod pa rin ang matanda sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang nadumihang bestido. Sa labas, ang ulan ay tila nagiging isang saksi sa bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi, mga salitang 6 na taon niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang takot at pride bilang isang Kastilyo.
Nanatiling nakatayo si Lanaya, ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang emosyon. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya hinaya ang makita nito ang kanyang panghihina. Ang kanyang puso ay tila naging isang piraso ng bato na hindi na kayang tablan ng anumang pagsusumamo. Plano? Sinong naplano, Doña Remedios? Ang tanong nila niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng tubig sa labas. Sino ang may gawa nito sa akin? At bakit hinayaan niyo silang gawin yun? Bakit niyo hinayaang mabuhay ako sa kasinungalingan? Tumingala ang Donya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi. Si Sofia. Ang pamilya niya ay naghihikahos na noon at kailangan nila ang yaman ng mga Kastilyo. Noong gabing yon, nalaman nilang magkikita kayo ni Alaric sa isang liblib na lugar. Pinainom nila kayo ng gamot na nakakapanpalito ng isipan at pagkatapos ay nangyari ang aksidente. Inakala ko noon na namatay ka na, Lania. Natakot ako para kay Alaric dahil katatapos lang niyang mawala ng asawa at anak sa isang komplikasyon sa panganganak. Noong nalaman kong may isang sanggol na nakaligtas mula sa iyo, binayaran ko ang mga nurse para sabihing pumanaw na ang bata. At dinala ko si Tala sa mansion para maging dahilan ng muling pagbangon ni Alaric. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lania. Ang kanyang buong mundo ay tila isang malaking entablado kung saan siya ang ginawang biktima ng lahat. Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Sofia sa akin. Kaya pala ganoon na lang ang pagtrato niyo sa akin na parang basura. Dahil ako ang buhay na ebidensya ng inyong mga kasalanan. Patawarin mo ako, Lania. Ang muling pagsusumamo ng matanda habang pilit na tumatayo at humahawak sa mga kamay ni Lania. Pero may isa pang bagay na dapat mong malaman. Ang biological father ni Tala ay walang iba kundi si Alaric. Noong gabing yon, bago ang aksidente, kayo ay magkasama. Kayo ay naging biktima ng parehong lason ni Sofia. Alaric doesn't remember anything, just like you. Inakala niya na si Tala ay anak niya sa kanyang unang asawa na pinalitan ko lang ng record sa ospital. Tila, tumigil ang pagtibok ng puso ni Lanaya. Si Alaric? Ang lalaking nagtaboy sa kanya? Ang lalaking sumampal sa kanya? Ang lalaking nanlait sa kanyang pagkatao? Ay ang ama ng kanyang anak? Ang sakit na nararamdaman niya ay naging isang apoy na nagniningas sa kanyang buong pagkatao. Isang halo ng galit, pot, at isang hindi maipaliwanag na pag-ibig na pilit niyang pinapatay. Kailangan mong pumunta sa ospital, Lania. Patuloy ni Doña Remedios habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Si Tala, lumalala ang kanyang kondisyon. Ang puso niya ay bumibigay na. Ayon sa mga doktor, tanging isang malapit na kamag-anak na may parehong pambihirang uri ng dugo ang maaaring magligtas sa kanya. Iyon ay ikaw, Lania. Ikaw lang ang tanging pag-asa ng anak niyo. Hindi na nag-isip si Lanaya. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pagkataboy, ang tawag ng pagiging ina ay mas matimbang kaysa sa anumang poot. Mabilis siyang kumuha ng isang manipis na jacket mula sa workshop ni Lorenzo at naglakad patungo sa pinto. Lanaya, mag-iingat ka. Ang paalala ni Lorenzo habang hinahawakan ng kanyang braso. Ang mga Kastilyo ay maaaring magbigay sa iyo ng katotohanan, pero hindi pa tapos ang laban mo kay Sofia. Tapos na ang pagiging anino ko, Mang Lorenzo? Ang matigas na sagot ni Lanaya habang binubuksan ng pinto at hinaharap ang malakas na ulan. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ang lahat ng sa akin, ang anak ko at ang dangal na ninakaw nila. Sumakay si Lanaya sa sasakyan ni Doña Remedios. Sa buong biyahe patungo sa ospital, ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Tala. Ang maliit nitong mga kamay, ang maputla nitong mga labi,
at ang boses nito na tumatawag sa kanya ng mama. Pagdating nila sa ospital, mabilis na tinahak nila Nia ang pasilyo patungo sa intensive care unit. Doon, nakita niya si Alaric na nakaupo sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, tila isang lalaking nawala na ng lahat ng lakas. Sa tabi niya ay si Sofia, na pilit na humahawak sa kanyang balikat habang kunwari ay umiiyak. Nang makita ni Sofia sila Nia, agad na tumayo ito at hinarangan ang daraanan ng babae. "Bakit ka pa bumalik dito? Hindi ba't sinabi na sa'yo ni Alaric na lumayas ka na? Guardia!" Hindi huminto sila Nia. Sa halip, lumapit siya ng mas malapit kay Sofia hanggang sa magdikit ang kanilang mga mukha. Ang bawat hininga nila Nia ay puno ng poot na tila isang nagbabadyang pagsabog. "Tumabi ka, Sofia." Ang mahina, ngunit mapanganib na bulong nila Nia. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa aksidente, tungkol sa pagpapalit ng records, at tungkol sa anak ko. Subukan mong tumawag ng gwardiya at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago pa matapos ang gabing ito." Namutla si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at ang kanyang labi ay nanginig. Hindi siya nakapagsalita habang dahan-dahang tumatabi para paraanin sila Naya. Naglakad sila Naya patungo kay Alaric. Nang marinig ng lalaki ang kanyang mga yapak, dahan-dahan itong tumingala. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagod at lumbay. Ngunit nang makita niya sila Nia, isang kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang muka. "Lania," ang tanging nasambit ni Alaric. Ang kanyang timig ay paos at basag. Tumingin sila Nia ng diretso sa mga mata ni Alaric. Ang bawat hapdi ng sampal nito kanina ay tila muling naramdaman niya. Ngunit isinantabi niya ito para sa bata. "Narito ako para kay Tala." Ang malamig na saad nila Nia, "Hindi para sa iyo at hindi para sa pamilyang ito. Narito ako para iligtas ang anak ko." Bago pa man makasagot si Alaric, bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. "We need to start the procedure now. Nasaan ang donor? Kailangan na nating isagawa ang transfusion dahil hindi na makapaghintay ang pasyente." "Ako ang donor." Ang matatag na sagot nila Nia habang humahakbang pasulong. Tiningnan ni Alaric sila Naya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Remedios, nakapararating lang at may lungkot sa mga mata. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ni Alaric. Isang katotohanang tila unti-unti nang bumubukas sa kanyang haraya. Pumasok sila Naya sa loob ng silid kung saan nakahiga ang walang malay na si Tala. Habang inihahanda ng mga nurse ang mga kagamitan, hinawakan nila Naya ang maliit na kamay ng bata. "Huwag kang mag-alala, anak," bulong nila Nia. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing na tanging isang ina lang ang makakapagbigay. "Narito na si Mama. Hindi na kita muling iiwan." Habang isinasagawa ang transfusion, naramdaman nila Nia ang unti-unting pagkaubos ng kanyang lakas. Ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam ng kapayapaan. Ang bawat patak ng kanyang dugo na dumadaloy patungo kay Tala ay tila isang pagbabalik ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit sa labas ng silid, isang madilim na plano ang muling nabubuo sa isipan ni Sofia. Habang ang lahat ay nakatuon kay Tala, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa laboratorio ng ospital. May hawak na isang telpono at may masamang balak na baguhin ang resulta ng mga pagsusuri upang tuluyang sirain ang kredibilidad nila Nia. "Huwag kang bibitiw, anak. Narito na ang dugo ni Mama, dumadaloy sa iyo. Buhay ko ang ibinibigay ko, mabuhay ka lang." Ang bulong na ito nila Nia ay halos hindi na marinig sa loob ng silid kung saan tanging ang mahinang tunog ng mga medical monitors ang nagbibigay ng buhay sa katahimikan. Nakahiga siya sa tabi ng kama ni Tala,
Isang manipis na tubo ang nagdurugtong sa kanilang dalawa, habang unti-unting lumilipat ang kulay pula at mainit na likido mula sa kanyang braso, patungo sa maliit na katawan ng bata. Naramdaman ni Lania ang isang kakaibang ginhawa sa gitna ng kanyang panghihina. Ang bawat patak ay tila isang sinulid na muling nagtatahi sa kanilang dalawa. Isang ugnayang pinutol ng kasinungalingan, ngunit na yon ay pinagdirubtong ng sakripisyo. Sa labas ng silid, sa pamamagitan ng isang maliit na salamin, nakatitig si Alaric. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa pader. Ang kanyang mga buko-buko ay mapuputi sa tindi ng pagkakahawa. Ang bawat sandaling, nakikita niya ang maputlang mukha ni Lania na unti-unting nawawalan ng kulay habang inililigtas ang kanyang anak ay parang isang libong patalim na sumasaksak sa kanyang konsensya. Bakit, Lola? Bakit na yun niya lang sinabi? Ang paos na tanong ni Alaric kay Doña Remedios na nakatayo sa kanyang tabi. Bakit hinayaan yung saktan ko ang babaeng nagbigay sa akin ng lahat? Dahil naging duwag ako, Alaric. Ang tugon ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Inakala ko na ang pagtatago sa katotohanan ang magpoprotekta sa'yo. Pero tingnan mo, mas lalo lang nating dinumihan ang mga kamay natin. Habang nangyayari ang madamdaming pagtatapat sa pasilyo, mabilis na tinahak ni Sofia ang daan patungo sa laboratorio ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagkakataon. Nakita niya ang isang nurse na may dalang mga blood samples na may pangalan ni Lanaya. Sa gitna ng pagmamadali ng nurse dahil sa isang emergency sa kabilang ward, naiwan nito sandali ang tray sa ibabaw ng counter. Mabilis na kumilo si Sofia. Nilabas niya ang isang maliit na vial mula sa kanyang bag, isang chemical na maaaring makasira sa komposisyon ng dugo at magmukhang may sakit o impeksyon ang donor. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang transfusion at masisira ang kredibilidad ni Lanaya. Ituturing siyang panganib kay Tala sa halip na tagapagligtas. Ngunit, bago pa man madampi ng kanyang mga daliri ang vial sa sample, isang matigas na hawak ang pumigil sa kanyang braso. What do you think you're doing, Sofia? Ang boses ni Alaric ay parang isang dagundong ng kulog na nagpabagsak sa vial mula sa kamay ni Sofia. Ang bote ay bumasag sa sahig. Ang likido nito ay kumalat sa puting tile na tila isang itim na marka ng kanyang kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa takot nang makita ang galit sa mukha ni Alaric. Isang galit na kailanman ay hindi niya nakita sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama. Alaric! I was checking if the blood is safe. Baka kasi may sakit si Lanaya. Alam mo naman ang pinanggalingan niya. Isang malutong na sampal ang nagpatahimik sa kanya. Hindi ito mula kay Alaric, kundi mula kay Doña Remedios na kapararating lang. Ang matandang babae ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na tila muling bumalik. Sapat na ang mga lason mo, Sofia. Ang saad ng Donya. Nakita ka namin sa CCTV kanina pa. Alam namin ang bawat hakbang mo. Gordia, dalhin ang babaeng ito sa opisina ng security. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas habang tinatawagan namin ang mga otoridad. No! Alaric, pakinggan mo ako! Ginawa ko lang ito dahil mahal kita! Ang hiyaw ni Sofia habang kinakaladkad siya ng mga security guards palabas ng pasilyo. Ang kanyang mga tili ay tila isang desperadong awit ng isang taong tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan. Bumalik si Alaric sa harap ng ICU. Sa loob, nakita niyang dahan-dahang iminumulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang bata ay tumingin kay Lania na ngayon ay nakapikit na dahil sa pagod. Inabot ni Tala ang kamay ng kanyang ina at hinawakan ito ng mahigpit. Mama! Ang mahinang bulong ni Tala, ang kanyang mga labi ay nagkakaroon na ng kulay rosas na sigla. Sa sandaling iyon,
Pumasok si Alaric sa loob ng silid. Lumuhod siya sa pagitan ng kama ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Kinuha niya ang mga kamay ni Lania at idiniit ito sa kanyang noo. Ang mga luha ni Alaric ay pumatak sa balat ni Lania, mga luhang puno ng pagsisisi, pag-ibig, at isang panunumpa na hinding-hindi na niya muling pakakawalan ang pamilyang ito. Patawarin mo ako, Lania. Ang bulong ni Alaric sa gitna ng kanyang paghitbi. Patawarin mo ako sa lahat. Hayaan mo akong bumawi sa'yo habang buhay. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, ang medical monitor ni Lanaya ay biglang naglabas ng isang mabilis at nakakatarantang tunog. Ang kanyang blood pressure ay biglang bumagsak. Ang kanyang katawan, na sobrang hapon na mula sa trabaho, stress, at nayon ay ang pagbibigay ng dugo, ay tila sumusuko na. "Doktor! Ang asawa ko!" Ang sigaw ni Alaric habang mabilis na nagkakagulo ang mga nurse sa paligid. Ang huling nakita ni Alaric bago siya ilabas ng silid ay ang mapayapang ngiti sa mga labi ni Lania. Tila ba handa na siyang magpahinga dahil alam niyang ligtas na ang kanyang anak? "Huwag mo akong iwan, Lania. Please, lumaban ka. Hindi pa tayo nakakapagsimula bilang isang pamilya." Ang boses ni Alaric ay naging isang pabulong na panalangin habang nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin ng silid, kung saan pilit na ibinabalik ng mga doktor ang buhay ni Lania. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila naging isang walang katapusang lagusan ng pagsisisi. Ang bawat mahinang tunog ng mga kagamitang medikal na nagbabantay sa tibok ng puso ni Lania ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Naalala niya ang bawat sampal, bawat panlalait, at bawat gabing hinayaan niyang matulog ang babaeng ito sa gitna ng kalungkutan. Sa kabilang dulo ng ospital, sa loob ng isang madilim na silid ng security, ang kasamaan ay unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong dilim. Nakaupo si Sofia sa isang matigas na upuan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mamahaling bestido ay tila naging isang basahan ng kahihiyan. Sa harap niya, inilapag ng isang opisyal ng pulisya ang mga ebidensyang nakalap, ang sirang vial ng chemical, ang mga peking dokumento ng ospital 6 na taon na ang nakalilipas, at ang video mula sa CCTV na malinaw na nagpapakita ng kanyang pagtatangkang sirain ang sample ng dugo. Pumasok si Alaric sa silid. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bigat na tila yelo sa lamig. Nang makita siya ni Sofia, agad na tumayo ang babae at pilit na lumapit kahit na pinipigilan siya ng mga gwardiya. "Alaric! Babe! Please! Makinig ka!" Ang pagsusumamo ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Ginawa ko lang yon dahil natatakot akong mawala ka. Ang babaeng yan, si Lanaya, siya ang sumisira sa atin. Inakit ka niya para makuha ang pera ng mga Castillo. I was protecting us." Huminto si Alaric sa tapat ni Sofia. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pandidiri na mas masakit pa sa anumang sampal. "Proteksyon? Sofia, ninakawan mo ang isang ina ng kanyang anak sa loob ng 6 na taon. Pinanood mo kaming magdusa habang ikaw ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. Hindi pag-ibig ang tawag dyan. Yan ay purong kasamaan." "No! Mahal kita, Alaric. Simula pa noong bata tayo." Ang hiyaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa baliw na obsesyon. "Deserve ko ang posisyon ni Lania. Ako ang nararapat na maging ina ni Tala. Hindi ang isang pulubing galing sa kanal na katulad niya." "Ang pulubing sinasabi mo ang nagbigay ng kanyang huling patak ng dugo para mabuhay ang anak ko." Ang malamig na sagot ni Alaric habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang Amerikana. "At ang pulubing yan ang dahilan kung bakit mo pagbabayarang ang lahat. Narito ang mga ebidensya ng iyong pagmamanipula sa aksidente 6 na taon na ang nakalilipas. Magsalita ka na sa harap ng mga awtoridad, Sofia, dahil sisiguraduhin ko na ang bawat luhang iniyak ni Lania ay may katumbas na taon ng pagdurusa mo sa likod ng rehas."
Sa isang iglap, ang lahat ng katapangan ni Sofia ay naglaho. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga palahaw ng pagprotesta ay naging isang mahinang hagulgol ng pagkatalo. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas, ang tunog ng kanyang mga posas na nagkikiskisan ay tila isang huling hatol sa kanyang kapalaran. Ang katarungan ay nagsimula ng gumapang, mabagal man, ngunit hindi matatakasan. Bumalik si Alaric sa tapat ng silid ni Lania. Doon, nakita niya si Doña Remedios na nakaupo, hawak ang isang rosaryo. Ang matanda ay tila tumanda pa ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. "Lahat ay maayos na, Lola," ang mahinang sabi ni Alaric. "Sofia is finally where she belongs." Tumingala ang Donya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng katanungan. "At sila Naya? Kumusta ang ating munting anghel?" Hindi nakasagot si Alaric. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng intensive care unit. Lumabas ang pangunahing doktor. Tinatanggal ang kanyang maskara habang ang pawis ay nakabakas sa kanyang no. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang malalim na hukay. "Sir Alaric," ang panimula ng doktor, ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng saya. Nag-stabilize na ang lagay ng bata. Si Tala ay ligtas na sa panganib. Ngunit ano, Dok?" Ang mabilis na tanong ni Alaric. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Si Mrs. Castillo. Sila Naya." Masyadong naging mabigat ang stress sa kanyang katawan. Nagkaroon siya ng hypovolemic shock. Ang kanyang puso ay tumigil ng 3 minuto kanina. Naibalik namin ang kanyang malay. Ngunit siya ay nasa loob na ngayon ng isang malalim na koma. Hindi namin masabi kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba siya. Tila gumuho ang mundo ni Alaric. Ang bawat tagumpay niya laban kay Sofia ay naging walang halaga. Ang katarungang ipinaglalaban niya ay tila isang mapait na premyo kung ang babaeng mahal niya ay hindi na muling magmumulat ng mata para masaksihan ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Naupo siya sa tabi ni Lania at hinawakan ang kanyang maputla at malamig na kamay. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ventilator na nagtutulak ng hangin sa baga ni Lanaya. Isang mechanical na paalala na ang kanyang buhay ay nakasabit na lamang sa isang manipis na sinulid. "Gising na, Lanaya." Ang bulong ni Alaric habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa palad ng babae. "Nandito na kami ni Tala. Hinihintay ka namin. Huwag mo kaming iwan sa gitna ng tagumpay na ito." Sa labas ng bintana, ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa kabila ng mga ulap ng bawto. Isang bagong araw, ngunit para kay Alaric Castillo, ang tunay na liwanag ay mananatiling nakatago hanggat hindi iminumulat ni Lania ang kanyang mga mata. 7 araw na ang nakalilipas mula nang mabalot ng katahimikan ang mundo ni Lania. 7 gabi na ring hindi umaalis si Alaric sa tabi ng kanyang kama. Tanging ang mahinang liwanag ng buwan at ang ritmo ng makinang humihinga para sa kanyang asawa ang nagsisilbing saksi sa kanyang mga pait at panalangin. Ang dating makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng lahat ay mukhang lantang gulay ngayon. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang balbas ay hindi na naasikaso. Sa bawat oras na lumilipas, binabasa ni Alaric ang mga lumang notebook ni Lania na nakuha niya mula sa workshop ni Mang Lorenzo. Doon niya natuklasan ang tunay na kaluluwa ng babaeng kanyang minaliit. Ang bawat drawing ng alahas ay may kalakip na kwento. Mga pangarap ng isang ulilang ninais lamang magkaroon ng pamilyang matatawag na kanya. "Lania, gising na!" Bulong ni Alaric habang marahang hinahaplos ang mga daliri ng asawa. "Nakuha ko na ang agimat na pilak na ginawa mo para kay Tala. Pinulot ko ito sa basurahan, nilinis ko, at ngayon ay suot na ng anak natin." Sabi niya, hinihintay ka raw niyang magising para turuan mo siyang magkumpuni ng mga hiyas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Tala na nakaupo sa isang wheelchair,
itinutulak ng isang nurse. Ang bata ay mukhang malakas na. Ang kulay sa kanyang mga pisingi ay muling nagbalik, tanda ng matagumpay na operasyon. Nang makita ni Tala ang kanyang ina, pilit siyang tumayo at lumapit sa gilid ng higaan. "Mama, narito na po ako," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Inilagay niya ang kanyang maliit na palad sa ibabaw ng kamay ni Lania. "Sabi po ni Papa, nagpapahinga ka lang daw dahil pagod ka sa pagliligtas sa akin. Pero sapat na po ang tulog, Mama. Gusto ko na pong marinig ang mga kwento mo." Sa kabilang banda, sa loob ng kadilimang kinaroroonan ni Lania, ang lahat ay tila isang malawak at payapang dagat. Wala siyang nararamdamang sakit, wala ring pot. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, narinig niya ang isang tinig, isang malambing at maliit na boses na tumatawag sa kanya mula sa malayo. Ang bawat mama na binibigkas ni Tala ay tila isang gintong sinulid na humihila sa kanya pabalik sa mundo ng mga buhay. Naalala ni Lania ang bawat sakripisyo, ang bawat hapdi ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga sugat na nagdurugo. Ang mga ito ay naging mga pilat na nagpapatunay ng kanyang lakas. Nakita niya ang isang liwanag sa dulo ng madilim na pasilyo ng kanyang ulirat. At sa gitna ng liwanag na iyon ay nakatayo si Alaric at si Tala, magkahawak kamay na naghihintay sa kanya. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Lania sa ilalim ng kamay ni Tala. Ang maliit na pagkilos na iyon ay tila isang malakas na kuryente na gumising sa buong silid. "Alaric! Ang kamay niya gumalaw!" Ang sigaw ni Doña Remedios nakapapasok lang din sa silid. Bit-bit ang mga sariwang bulaklak ng kampupot na paborito ni Lanaya. Mabilis na tumawag ng doktor si Alaric. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa kaba at kagalakan. Lahat sila ay nakatitig sa mukha ni Lanaya. Ang kanyang mga pilik mata ay unti-unting nanginig hanggang sa dahan-dahan, sa gitna ng matinding pagsisikap, ay muling iminulat ni Lanaya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame. Ngunit agad itong napalitan ng mukha ni Alaric na basang-basa ng luha. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa balikat ng lalaki. Lumilihan ng isang tila korona ng liwanag sa paligid nito. "Lania, salamat sa Diyos. Gising ka na." Ang tanging nasambit ni Alaric bago siya muling humagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay para sa kagalakan. Pilit na ibinuka ni Lanaya ang kanyang mga labi, bagamat tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Tala, pagkatapos ay kay Alaric. Isang mahina, ngunit matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Alaric?" Ang bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na ihip ng hangin. "Ang hiyas. Kumusta ang Luzon Star?" Hindi napigilan ni Alaric ang mapatawa sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Napakagaling mong manggagawa, Lanaya. Kahit sa harap ng kamatayan, ang sining mo pa rin ang iniisip mo. Ang hiyas ay ligtas, pero mas mahalaga ka kaysa sa anumang diamante sa mundo." Hinawakan ni Lania ang kamay ng kanyang mag-ama. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagpapanumbalik. Ang pagiging isang master jeweler ay hindi lamang pala tungkol sa pag-aayos ng mga sirang ginto at pilak. Ito ay tungkol sa paghilom ng mga pusong nawasak at ang muling pagbuo ng isang pamilyang muntik ng lamunin ng dilim. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang tanda ng bagong simula. Ang bawto ay lumipas na at ang bawat sugat ng kahapon ay nagsisimula na ring maging bahagi ng isang magandang alaala. Ang mansyon ng mga Kastilyo na dati ay tila isang napakalaking hawla ng yelo para kay Lania, ay binabalot na ngayon ng isang kakaibang init at liwanag. Hindi na ang amoy ng luma at malamig na semento ang nangkingibabaw, kundi ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang masarap na amoy ng almusal na inihahanda sa kusina. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa kanyang pagluha
ay punong-puno na ngayon ng tawanan ni Tala at ng mga yapak ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Isang buwan matapos siyang makalabas ng ospital, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Lania. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang bagong workshop, isang mas malaki at mas maliwanag na silid na ipinagawa ni Alaric sa tabi mismo ng kanilang harden. Dito, ang bawat gamit niya ay bago at moderno, ngunit sa gitna ng lahat ay ang kanyang lumang lamesa mula sa tindahan ni Mang Lorenzo, isang paalala na ang kanyang sining ay nagsimula sa simpleng pangarap. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Ang matanda ay hindi na nakasuot ng kanyang karaniwang matitigas at pormal na damit. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidong bulaklakin at ang kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaan. "Lania, iha!" Mahina niyang tawag. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ng babae. "Nais ko sanang humingi ng tawad muli. Alam kong ang bawat patawad ko ay hindi sapat para burahin ang 6 na taon na ninakaw ko sa'yo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging isang tunay na lola kay Tala at isang ina sa iyo." Tumingin sila Naya sa matanda. Ang pot na dati ay sumusakal sa kanyang dibdib ay tila naging isang malambot na alaala na lamang. Marahang tumango sila Naya at hinawakan ang kamay ni Doña Remedios. "Hindi madaling makalimot, Lola. Pero para kay Tala at para sa sarili kong katahimikan, pinipili ko ang magpatawad. Ang mga sugat ay nagiging pilat at ang mga pilat ang nagpapaalala sa atin na tayo ay nakaligtas." Sa sandaling iyon, pumasok si Alaric at Tala. Ang bata ay tumatakbo patungo kay Lania. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin. "Mama, tingnan mo po, natapos ko na ang maliit na bracelet para kay Papa." Binuhat ni Lania ang anak, 1 kilos na dati ay tila isang pang-arap lamang. Habang pinagmamasdan ni Alaric ang dalawa, lumapit siya at niyakap sila mula sa likuran. Ang bawat haplos ni Alaric ay puno ng pag-iingat, tila ba ang kanyang mag-ina ay mga hiyas na ayaw niyang muling mawalay sa kanyang paningin. "Tala, can you help Lola in the kitchen for a while? I need to talk to your mama," bulong ni Alaric. Nang maiwan ang dalawa sa workshop, hinarap ni Alaric si Naya. Inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang singsing na gawa sa platinum, pinalamutian ng isang asul na diamante na kasing ningning ng Luzon Star, ngunit may sariling disenyo. Isang hugis bituin sa gilid ng metal. "Lanaya, noong una kitang pinakasalan, ginawa ko yon dahil sa utos at tungkulin. I was a man blinded by pain and lies." Ang panimula ni Alaric. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng tapat sa asawa. "Ngunit na yon, narito ako sa harap mo. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang lalaking natutong magmahal dahil sa iyong katatagan." "Lania, will you marry me again? Not because of any contract, not because of Lola, but because you are the light that restored my broken soul?" Ang bawto ng kahapon ay tila tuluyan ng nadlaho sa gitna ng matamis na sandaling iyon. Ang mga luha ni Lania ay pumatak, ngunit ito ay mga luhang puno ng kagalakan. Isinuot ni Alaric ang singsing sa kanyang daliri. Isang perpektong lapat, tila ba ang hiyas na yon ay sadyang nilikha para sa kanya? "Yes, Alaric. Maraming beses pa." Ang sagot ni Lania bago niya isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Lumipas ang hapon sa mansyon ng mga Kastilyo nang may katahimikan at saya. Sabay na gumawa ng huling bahagi ng restoration ng Luzon Star sina Lania at Alaric. Ang kanilang mga kamay ay magkatuwang sa paghawak sa ginto, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ngunit bago tuluyang lumubog ang araw, isang katulong ang lumapit kay Lania na may dalang isang maliit at misteryosong kahon na iniwan sa labas ng gate. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala,
Tanging isang munting papel na may mga salitang, "Ang hiyas ay naibalik, ngunit ang tunay na nagmamay-ari ay hindi pa tapos magbilang." Sa loob ng kahon ay isang luma at kalawanging susi na may disenyo ng isang korona. Napatingin sila niya sa malayo, sa kalsadang tinahak niya noong gabi ng pagtataboy. Isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng kapayapaan. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tila nag-iiwan pa rin ng isang huling tanong. Sino ang nagpadala ng susi? At ano pang lihim ang nakabaon sa ilalim ng lupang kinatatayuan ng pamilya Castillo? Sa ngayon, sapat na ang init ng yakap ni Alaric at ang halik ni Tala. Ang mga hawak na pangako ay hindi na lamang salita, kundi isang buhay na kanilang binuo mula sa mga pira-pirasong hiyas ng kanilang kahapon. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay may dalang alat at linis. Tila pilit na hinuhugasan ang bawat natitirang bigat sa kalooban nila niya. Nakaupo siya sa isang banig sa ilalim ng malalagong dahon ng puno ng niyog, pinagmamasdan ang maliliit na alon na dahan-dahang humahalik sa puting buhangin. Sa hindi kalayuan, naririnig niya ang masayang tili ng kagalakan ni Tala habang hinahabol nito ang mga bula ng dagat. Kasunod ang malalaking hakbang ni Alaric na pilit hinuhuli ang kanilang anak. Hinawakan nila niya ang kanyang tiyan, sa tapat ng piklat na dati ay simbolo ng kanyang pinakamaitim na bangungot. Ngunit ngayon, sa bawat haplos niya sa bahaging iyon ng kanyang balat, hindi nahapdi ang kanyang nararamdaman. Ang piklat na iyon ay naging isang mapa ng kanyang katatagan, isang marka na nagpapatunay na kahit dumaan ang pinakamalakas na bauto, ang isang ina ay laging makakahanap ng daan pabalik sa kanyang anak. "Mama, tingnan mo po, nakakuha ako ng magandang kabibi!" Ang sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo sa kanya. Ipinakita ng bata ang isang makintab at kulay rosas na shell. "Ito po ang magiging hiyas para sa gagawin nating bagong kwintas, di ba?" Nang iti sila Naya at kinuha ang kabibi. "Oo anak, napakaganda nito. Parang ikaw, maliit pero may sariling ningning." Naupo si Alaric sa tabi nila niya, pawis na pawis, ngunit may ngiting abot-tainga. Inakbayan niya ang asawa at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa sandaling iyon, walang ingay ng mga negosyo. Walang mapanghusgang mga mata ng lipunan, at wala ang mga anino ni Sofia o ang mga pagkakamali ni Doña Remedios. Sila lang tatlo, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan. "Napatawad mo na ba talaga ang lahat, Lania?" Mahinang tanong ni Alaric habang nakatanaw sa malayo. Humingan ng malalim si Lania. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Ang galit ay parang kalawang sa isang alahas, Alaric. Kung hindi mo ito aalisin, unti-unti nitong kakainin ang ginto hanggang sa wala nang matira. Pinili kong magpatawad dahil gusto kong maging malaya. Para sa akin, para sa inyo ni Tala. Ang katarungan ay nakamit na nila. Si Sofia ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng bilangguan, habang si Doña Remedios naman ay patuloy na bumabawi sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanilang pamilya ng may tunay na kababaang loob. Ang bawat sugat ay hindi na nagdurugo, pagkus ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila katibay bilang isang pamilya. "Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin," bulong ni Alaric habang hinahawakan ang kamay nila niya kung saan nagniningning ang kanilang singsing. "Salamat dahil tinuruan mo akong makita ang tunay na halaga ng isang tao." Tumingala sila Naya sa asul na langit. Ang kanyang kwento ay hindi nagsimula sa yaman o sa taas ng kanyang katayuan. Nagsimula ito sa putikan, sa sakit, at sa pagiging isang anino. Ngunit sa huli, napatunayan niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang suot na diamante,
o sa apelidong kanyang dala. Ito ay matatagpuan sa lawak ng kanyang pag-unawa, sa tibay ng kanyang paninindigan, at sa walang hanggang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal bilang isang ina. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid, naramdaman nila niya ang isang ganap na kapayapaan. Ang bawat pira-pirasong hiyas ng kanyang kahapon ay maayos na ring nakadugtong, bumubuo ng isang obra maestra ng buhay na mas matibay at mas makinang kaysa sa anumang Luzon Star. Hilom na ang mga sugat, at sa wakas, ang anino ay naging liwanag.